President Bongbong Marcos has canceled his trip to the United States for the UN General Assembly. And for that, we'll be bringing in mobile journalist Julie Baiza. Julie, bakit daw, ano ang dahilan ng Malacanang, ang palawan ng Malacanang, bakit kinancel daw ang biyahe? Lord Denise, marami pang araw kailangang ayusin si Pangulong Bongbong Marcos dahilan para nga kanselahin na yung pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly o UNGA sa Estados Unidos. Dapat sa Friday sa ngayong linggo tutulak si Pangulong Bongbong Marcos pa New York. Ano ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, maraming kailangang harapin ng Pangulo, lalo na nga raw ngayon nakabubuo pa lamang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Sabi ng Palasyo kagabi, dinelegate na ng Pangulo kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang engagements niya sa UNGA para matutukan nga yung local issues. Binigyan din naman ni Castro na marami pang ginagawa si PBBM bilang leader ng bansa. Hindi naman daw nakaapekto nakaapekto nga sa desisyon ng Pangulo na hindi tumuloy yung nakaambang malawakang protesta sa Setyembre 1. Giit ng Palasyo, lagi namang merong protesta at merong mga demonstrasyon. Nilinaw din nila na sa gitna ng protesta, walang banta sa buhay ni PBBM. Sa katunayan, kaisa pangarawang Pangulo sa adhikain lumamang po protesta na labanan yung korupsyon. Sa kabilang banda, bukas naman ng Palasyo na sa isinusulong na i-institutionalize ang ICI. Wala raw problema kung makatutulong ito para mapalawak ang kakayahan ng komisyon. Sabi din ni Castro kanina, Lourdes and Denise, siguro daw nakita ng mga mambabatas yung halaga ng pagkakaroon ng Independent Commission, kaya nga isinusulong nila na ma-institutionalize yung ICI. Maging dun sa isinusulong din na pagbibigay ng contempt powers, bagamat sinabi nga ng Pangulo na investigative body lang naman itong ICI, pwede rin naman or magandang suggestion din daw kung ibibigay yung contempt powers ng mga mambabatas. Alright. Nako, ito Julia, may nagpapatanong lang. If ever ba, kasi hindi kasama si House Speaker Martin Romualdez nung huling Cambodia trip, di ba? Ito ba, sa pagkakaalam mo, kasama na o hindi pa rin? Actually, hindi lang yung Cambodia yung wala si Speaker. Wala din siya nung India, yung trip before that. And dito sa upcoming, hindi natin alam kung kasama siya kasi ang UNGA usually mga DFA employees yung mga nakakasama kasi nga due to yung nature nga ng activities. Okay. Ano pa ang schedule ng Pangulo ngayon? At ikaw ba yung umattend ka sa party ng birthday? Yung Friday before yung birthday? Oo, yung for coverage. For coverage. Akala ko may ibang meron pa, hindi mo alam yun. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam, hindi ka imbitado kasi. Pero yung for coverage na binuksan sa publiko, bukas naman siya para sa Malacanang press corps. Ngayon, wala pang ibinababang ibang schedule ng Pangulo bukod doon sa tomorrow. Merong, I think, meeting sa loob ng palasyo. And yung ICI pala, ang sa binabang larawan sa atin, nagsimula na sa pagtatrabaho. So ngayon may binigay na picture na nagbi-meeting na nga yung ilang miyembro. And si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ICI Special Advisor and Investigator, umikot naman siya kanina kasama si DPWH Secretary Vince Dizon sa Bawang, La Union. Doon naman nakita rin nila yung hindi natapos na flood control projects. Ang sabi nga ni Dizon, kailangan daw talagang mapanagot yung mga may kagagawan kasi substandard din yung naikot nilang proyekto na impormasyon. Nakarating nga siya kay Mayor Magalong and ang sabi tapos na noong Marso pero obviously pinapaspas daw at minamadali na matapos ngayon. At least yung habol. Okay, saan itong nagaganap itong pagpupulong nila, Julie Baiza? Ang sabi ng PCO sa DPWH office daw nangyari itong meeting na to. Ngayon tinatanong pa natin kasi wala pa tayo, blanco pa tayo kung saan talaga yung magiging tanggapan or opisina nitong ICI sa ngayon. So kung dito ba sa Palasyo or sa DPWH office ba? So yung photos ay from PCO. Oo, yung secretariat wala pa, no? Mukhang inaayos pa rin, Julie. Inaayos pa yung secretariat. Ang sabi nga rin kanina ni DBM Secretary Pangandaman kasi naitanong namin yung budget. Hindi pa nga din naman daw kasi buo. So parang yung mga personnel kailangan pang malaman para ma-identify magkano yung pondo. Pero huhugutin daw yan sa contingent fund ng OP. OP. Okay.
Nako, pasalamatan na natin kung wala ka pa ng Tita Denise, kung may mga tanong ka pa kay Julie Baiza. Maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mobile journalist yan po sa Malacanang, Julie Baiza.